Guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Coffee tayo, coffee. Meron tayong itlog, kanin, at saka wala lang. Kain tayo. Morning guys, kumusta kayo? Balatan muna natin yung egg. Guys, egg. Kumusta kayo guys? Busy guys, busy. Sobrang busy natin. Daming mga ginawa for the past weeks. Hindi tayo nakalabas. Dami tayong pinagkaabalahan. Salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng kalakasan para magawa natin ang ating mga obligasyones. Anong tawag dito guys? Ayan o, maalog-alog pa, hindi siya masyadong boiled egg. Yan. Kumusta sa inyong lahat? Meron tayong fried rice. Kain muna tayo guys, sobrang gutom. Kasama mga 4 ako nagising. 4 o'clock. Tapos, yun. Nahatid na natin sila. Nasa school na sila. Guys. Ba't ko lang sila? Ano breakfast nyo guys? Dito tayo sa kwarto kasi yung anak ko sa labas. Work from home siya. Baka ma-istorbo. Kumusta sa mga kamag-anak ko dyan sa Pasita? Sa Pasita, sa Zamboanga, sa Antipolo, sa Santo Tomas, maging sa mga subscriber ko dyan sa school. Alam mo kung sino ka. Sabi niya sa akin, oh, walang bago. Sabi ko, busy pa ako. Sorry guys, pasensya na kayo. Siguro naunawaan nyo naman kung bakit hindi tayo nakapag-vlog. Wala tayong upload. So, humingi po ako ng pasensya sa inyo. Salamat sa suporta nyo. Salamat sa inyong lahat. Alam ng mga mamis nyo na marami silang ginawa ito sa school. Siyempre guys, kailangan supportahan natin yung mga pag-aaral natin. I have 2. Meron pa akong 2 estudyante. So, medyo naging busy po tayo. Pagod.
Wednesday. Yesterday is my birthday. So, 21 ngayon. Death anniversary ni Ninoy Aquino. Gutom guys, gutom. Tapusin ko lang to. Tapos, magkwento na tayo. Guys, kailangan muna natin kumain para may energy, di ba? Dalawang araw walang pasok. Diniklara ng mayor ng San Pedro na walang pasok dahil sa smog. Ano ba pagpa-pronounce ng smog? Yung Taal po. Nagbubuga po siya ng chemicals. Buti naman, after 2 days, may pasok na. Sabihin, kalmado na siya. August na yun guys, August 21. Di magtatagal, September na naman. Pag narinig nyo na yung kanta ni Jose Marichan, alam nyo na. Kayo guys, pag dating ng September, mararamdaman nyo talaga yung spirit of Christmas. September pa lang, nararamdaman nyo. Iba talaga yung atmosphere. September, October, November, December. Iba siya. Kaya alam nyo na yun. Guys, alam nyo ba, lahat ng okasyon na mahalaga sa atin, birthday, Pasko, New Year, anniversary, mahalaga po yan sa atin. Kasi memories po yan. Kailan ka pinanganak, kung kailan ipinanganak ang ating Panginoon, yung wedding anniversary, ano po yan sa atin? Special po siya. Pero ang pinaka-special, excuse me, yung kapanganakan ng Panginoon. Siyempre, hindi naman yung lahat ng okasyon na yun, kailangan mo maghanda, kailangan mo maging sa panahon na to, maging simple ka lang. You know why? Kasi guys, alam nyo na yun. Hindi mo na kailangan magpagarbo pa to please people. Or para sabihin na birthday mo. Or ano man yung okasyon. Because guys,
Hindi mo na kailangan magkukumaho para lang i-celebrate ang mga pagkakataon na yan, yung mga birthday, mga Pasko. Ang gusto ng Panginoon, matuto din tayo, di ba? Sabi nga tumaas ang presyo. Siyempre, normal lang yung iisipin mo na mahirap mag-budget. Kasi nag-iba na ang presyo. I-compare mo noon at saka ngayon. So, this is just my opinion na para sa akin, hindi ang panahon ang mag-a-adjust sa'yo. Ikaw. Ibig sabihin mo, bibigyan ka na ng Panginoon ng wisdom. Bibigyan ka ng Diyos ng disiplina kung paano mo gagamitin ang pera na natatanggap mo. Sa aking pananaw, lahat ng mga nangyayari sa mundo ay katuruan. In what way? Paano mo nasasabing katuruan? Lahat tayo, everyday is a learning process. Lahat ng mga nangyayari, kailangan natin mag-adjust. Kailangan natin matuto. Kunyari lang dati, maano ka sa ulam, masyado ka bang ano sa ulam, yung parang kailangan ganito maging ulam ko, Monday ganito yung maging ulam ko, Tuesday ganito. Budgeted na po yan Kung hindi po masama, wala naman akong against sa mga tao gusto nila kumain ng masasarap na mahal na ulam. Wala po akong against to. Kailangan po natin magtipid. Yun, magtipid. Kung dati-rati, pumupunta ka pa sa Jollibee, nang gumagastos ka ng 1,000 dahil kakain kayo, bihira mo na lang talaga gagawin yun. Bihira na lang talaga kasi ang iniisip mo, paano mo i-stretch, paano mo babudgetin, paano mo titipirin ang pera. So, alam ko naman yung mga mommies dyan, especially the mommies, di ba? Ang mga mommies, sila talaga yun. Bihira lang yun na ang lalaki ang nagbabudget. Bihira lang yun. Kasi ang lalaki, bibigyan ka lang niya ng sweldo or anak mo na nagtatrabaho. Ikaw na bahala mag-budget. So, we are talking now this time kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos. Discipline po yan Kasi katulad ni Pacquiao, di ba? Sinasabi niya na maaga siya nagigising nung sikat pa siya na boxer, kung paano siya mag-ehersisyo, kung how many hours he will spend just to run. Nakita ko kasi siya sa vlog niya na from the city to doon sa bundok sa LA na malayo, paganyan siya, patarik. Excuse me. Sorry. Nakita ko kung gaano siya ka-hardworking man. Hindi lang si Pacquiao, katulad ni Yulo. Si Yulo po ay disiplinadong bata. Bata pa siya. Talagang ginawa niyang lahat hanggang makarating siya sa rurok ng katagumpayan. Yan na po. Lahat po tayo. Ganun po yung ibig ko sabihin na lahat po ng bagay kailangan maging balanse. Kasi po, ang word na gagamitin natin ngayon ay balanse. Ang ibig kong sabihin ng balanse. Kasi sabi nga ng Ecclesiastes, di ba? There's a time for everything. Tinuturuan tayo na meron talagang napapanahon na mga bagay. Panahon para gumastos, panahon para magtipid. Lahat po yan. Maging balanse po tayo.
Hindi pwede hindi tayo maging balanse. Dahil pag hindi to ay mabalanse, alam nyo na kung anong mangyayari. So, nakita ko po na most of the people sa ano, sa kanilang mga buhay ngayon, nowadays, na bakit ang mahal ng bilihin? Bakit dati ganito lang naman siya? Ganito lang ang bigas, ganito lang ang presyo ng karne, bakit bigla siyang tumaas? Marami tayong mga katanungan na hindi natin ma-figure out kung paano natin malalaman kung bakit ganyan ang sistema ng mundo. Bakit mahal na yung marami pong mga bagay na nagbago siya. So tayo mga tao, wala tayong alam kung ano nangyayari doon sa mga sistema na yun, bakit nagkaganyan. So anong gagawin mo? Ikaw ang ngayon ang mag-a-adjust. Hindi pwede maging pabaya ka sa level na yan. Kasi, sa mga bata, dati yung notebook, ganito lang ang presyo, yung papel, ganito lang ang presyo, yung bag, ganito lang ang presyo. Iko-compare mo kasi yan, now, at saka, dati, before, iko-compare mo siya. So, ikaw, mag-a-adjust ka, matuto kang magtipid, matuto kang, sabihin mo rin sa kanila, mga kasama mo, sabihin mo sa kanila, ito, hindi na yan kailangan, hindi na siya masyadong importante. So, isi-set aside mo na yan. Isi-set aside, isang tabi mo na yan, kasi hindi naman talaga yung need sa araw-araw mo na pamumuhay. So, kumbaga, mag-a-adjust ka. Yung word, maging balance ka, mag-a-adjust ka. Kasi, kung iisipin mo lagi na, ano mangyayari? Di ba, mai-stress ka lang. Magkakaroon ka ng anxiety. Hanggang magkakaroon ka na ng mental health problem. Kasi, lahat, inaano mo sa isip mo. So, ikaw, tao ka, meron kang isip. Sabihin mo sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo ko ng karunungan. Ano ba talaga ang gagawin ko sa sitwasyon na to? Sa lahat po yan ng aspeto, hindi lang yan tungkol sa pera, sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Kaya lang po ako dito nagsasalita. Para lang po, hindi po ako nagtuturo lang sa inyo, para din sa sarili ko. Kaya ako nakapagsalita ng ganyan. Kasi po, kung ano yung nararanasan nyo, nararanasan ko din. So, bakit ka nagsasalita? Ibig sabihin, magaling ka. Hindi po. Kaya ako po sinasabi, sakasakali makatulog ko. Ganun pala yun. Ganito pala dapat may discipline. Hindi lang po yan sa mga, sa pagdating sa mga gastusin, pagdating po din sa mga anak natin, kailangan din nila ang disiplina. Maaga sila matutulog dahil maaga sila magigising. Kasi kung gabi-gabi na sila natutulog, pagpasok nila sa school, aantukin sila. So you have to discipline. Ganito kang dapat oras matutulog para kompleto ang tulog mo. At pagising mo ng umaga, maganda ang normal lang yun. Minsan nagagalit tayo kasi ganito. Pero pagkatapos mo sabihin mo, bakit kita pinagsabihan ng ganyan? Kasi dinidisiplina mo yan. Kailangan, sinabi ng Bible, train a child the way he should be. And when he is old, he will not depart from it. Nandun na yun sa utak niya. Ito yung tinuro. Kailangan, discipline po yun. Kailangan sundin ko to kasi to para sa akin. Wag mo sasabihin na hindi ganyan. Ako, hindi talaga magaling ang mga apo ko. Hindi rin sila talaga perfecto. Kaya tayo mga magulang,
see to it na lagi mong kinokorek, ang tawag doon, discipline. Ay, hindi naman yan nakikinig sa akin, matigas naman ulo niyan eh. Huwag mo sasabihin ganyan. Sabihin mo sa kanya, pagkatapos mo siyang pagalitan, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit nasabi mo yun. Minsan, nandun yung tumataas na yung boses mo. Normal lang yan sa mga magulang. Perfect na yung tao, hindi nagagalit. Kaya minsan, tumataas yung boses mo kasi paulit-ulit mong sinasabi. Hindi niya yung inilalagay sa isip niya. Parang nagiging passive siya. Paulit-ulit na lang siya. Cycle na yun sa kanya. Dapat maputol yun. So, nandito na tayo. You have to sleep early. You have to sleep early. Early to sleep. Early din to rise. Maganda yung kondisyon ng isip niya, ng katawan niya, kasi meron siyang sapat na pahinga. Mainit na dito. Meron siyang sapat na pahinga. So, pag-gising niya sa umaga, kumpleto yung pahinga niya, maganda yung pakiramdam niya pagpasok niya. Siyempre, kailangan pagkagising niya, una-una, pahinga muna. Pagkapahinga muna, kakain na siya, then pahinga muna, sandali, tapos paliliguan muna siya. Yung ginagawa mo sa, teka lang, kakapil na. Tandaan niyo po, yung ginagawa niyo sa mga anak niyo na ganyan discipline, dadalhin niya yan hanggang sa mga kaapuan niya. Kasi makikita niya yun na sarap ng pakiramdam ng gising ko. Kasi maaga ako natulog. Sa akin po sa apo ko, ay see to it na natutulog sila ng tama sa oras. Pag 9 na nga, hindi na maganda yun eh. At saka, maaga sila matutulog. Bago sila matulog, mag-brush muna sila. Mag-wash sila basta maglinis muna sila ng katawan nila para masarap ang kanilang pagtulog. Lagi silang presko. Lagi silang maaliwalas ang pakiramdam nila. Iba yun. Ibig sabihin nun, inaano mo sila, pinapakita mo sa kanila na ito talaga yung dapat. Malinis ka, matulog ka ng maaga, bago ka matulog, you have to brush your teeth kasi ganito yan. Alam niyo po, hindi po natatapos ang pagdidisiplina natin. Yung wag naman maayos po ang pananalita para maintindihan nila kung bakit ginagawa mo yun. Ginagawa mo rin yun dahil mahal mo sila. Hindi mo yan gagawin dahil wala lang. Mahal mo sila. So, dadalhin nila yun hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa mga kaapo-apo nila. So, ako po, para sa akin, meron, pagkatapos po ng school days, Monday to Friday, sa school sila, syempre, stress din yung bata kasi ilang oras sila nasa school. See to it din, bibigyan nyo din sila ng playtime during Saturday or Sunday. Kasi kinabukasan ng Sunday, may pasok na, Monday na, di ba? Tingnan mo talaga yung na hindi pagod yung katawan niya para magkaroon siya ng magandang nasa kondisyon. Yun ang tamang word. Nasa kondisyon, pagpasok niya sa school, nasa kondisyon ang kanyang mental, emotional, physical, spiritual. Yan, kompleto talaga. Hindi ko naman magagawa yan kasi I'm a working mom. Sabi ko nga, yes, naintindihan ko. You are blessed kung nandyan ang mami nyo na tinutulungan kayo, ang mga lola ng mga anak nyo. Blessed kayo. Pero kung kayo mami na kayo lang, meron lang kayong katulong sa bahay, tingnan nyo po, pag meron pa kayong, pag galing nyo po sa trabaho, bigyan nyo po sila ng quality time. Katulad po ng kahapon, di ba?
pasok to this. Siyempre, nagtatrabaho yung mama nila, work from home. Ikaw, lola ka, i-check mo kung ano yung nakaano ka talaga sa cellphone. Kasi doon ano ni ma'am yun. Gagawin ng mga assignment nila. Andun yung instruction. Siyempre, dalawa sila. Ikaw na yung teacher. Sa bahay, ikaw na yung disciplinarian. Ikaw na yung guardian. Ikaw na yung lahat. You have to play the role. Ikaw na yung spiritual mentor nila. Sabihin mo sa kanila yung about. Hindi ko naman sinasabi kayo lahat na gagayahin nyo ko. Ako yun. Sa mga apo ko. I see to it na bago ka kumain yun, to pray. Alam nila kung sino si Jesus. Alam nila yung, hindi po ito reliyon. Ito po ay pananampalataya. Bata pa sila. Sasabihin mo sa kanila na, anong ebidensya, mami, kung talagang may Diyos? Anong evidence mo na sinasabi mo sa amin na may Diyos? Tingnan mo yung creation niya. Kaya ba yan gawin ng tao? Hindi mo nakikita yung hangin. Pero kung pahihintuin ng Panginoon ang hangin, hindi ka na makakahinga. So tingnan mo yon. Sabihin mo sa kanya na tingnan mo yung birds, tingnan mo yung sky, tingnan mo yung sun, tingnan mo yung trees. Yan yung ebidensya na nilikha talaga ng Diyos. Mahal niya ang tao. Kaya nilikha. Saka sa dagat, makikita mo. Grabe, ang dami tubig ng dagat. Pero hindi siya umaapaw. Dahil meron siyang hangganan. Ganun katalino ang Diyos. Ikwento mo yan sa apo mo or sa anak mo. Magkakaroon sila ng kaalaman. Hindi lang tungkol sa mga buhay na pag-aaral, buhay na paglalaro, buhay na makasalamuha. Ang ibang bata, hindi lang po. You have to teach them. You have to tell them. Sabihin mo sa kanila na, anak, may Diyos tayo. Sinong lumikha sa'yo? Sino nagbigay ng buhay sa'yo? Yun po, isa po yun. Pinaka-importante sa lahat. Magkaroon po sila ng pananampalataya sa Diyos na hindi nila nakikita, pero alam nila na nariyan siya. Because He is an omnipotent, omniscient, kahit sa kaputan nandun siya. Hindi ka nag-iisa. Every time na kailangan mong Panginoon, kahit nasaan ka talaga. Sumasakay ka ng bus, nasa trabaho ka, nasa school ka, nagtuturo ka, teacher ka, nandoon siya. So, huwag ka mag-atubili na kahit ikaw ay ordinaryong tao na nandun sa bahay, na busy ka, gumagawa ka ng obligasyon mo bilang isang ina, nandyan kasama mo ang Panginoon. Kung meron kang problema, makipag-usap ka sa Kanya. Sasabihin mo sa Kanya, Lord, tulungan mo naman ako. Meron akong panalangin na talagang wala akong ibang hinihingi sa'yo. Gawin mo lang to, Lord. Kasi sa'yo, walang imposible. Magagawa mo ang mga mahihirap na bagay para sa tao, pero sa kanya, sa'yo, Lord, hindi siya imposible. Kaya mo kasi makapangyarihan ka. Ganyan po. Ako po, marami po akong karanasan sa mga. So, hindi po ako tumitigil na pagpipray. Huwag po tayo tumigil sa pagpipray. Kahit na 1 minuto lang, segundo lang, nandyan lang talaga siya sa iyong tabi. Nakakagawa ka ng kasalanan, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako. O, hindi kita tinuturuan na ang kasalanan kasi, iba-iba. Ang gusto ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Kanya, humingi tayo ng kapatawaran. Lord, patawarin mo ako. Bakit nandito pa rin ako sa sitwasyon na to? Na alam ko naman hindi ito maganda. Alisin mo ako, Lord, dito. Kasi, alam mo, habang nandyan ka, ako po yun buhay ko yun.
sinasabi ko yung buhay ko. Hindi ko po, lahat po tayo nakakagawa po tayo ng kasalanan. Wala pong magaling, lahat po tayo makasalanan. So ako po nagsasalita lang base sa aking experience. So, sabi ko na, ayoko na dito sa sitwasyon na ito. Kasi alam ko naman, kasalanan ko sa'yo. Tulungan mo ako, Lord, kasi hindi ko siya kaya iwan. Hindi ko siya kaya. Tulungan mo ako kung kalooban mo na maalis ako sa sitwasyon na ito. Gagawin mo. Kasi alam mo, hindi talaga siya nakakabuti para sa akin. So, pag nag-pray ka naman, maniwala ka. Hindi ka nag-pray, ay, bukas makalawa, hindi lang nangyari, ayoko na. Give up na ako, wala namang ganyan. Hindi po. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na hindi lang tayo isang araw nagpapakumbaba sa Kanya. Pag lumapit po tayo sa Kanya, meron po tayong puso nagpapakumbaba. Aaminin mo talaga sa sarili mo. Ako yun sasabihin mo, Lord, hindi mo ito kaya. Hirap. Ang hirap na alam mo yung salitang pain? Ang hirap nito, Lord. Parang, alam mo yung hindi mo siya ma-explain. Alam mo yung sinasabi ko. Kung ikaw ngayon nasa sitwasyon na ganyan, kung ako nakalabas doon, dahil tinulungan ako ng Panginoon, anong pinagkaiba natin? Tao ka rin, tao rin ako. So, na anumang sitwasyon na meron ka, na tingin mo na parang wala kang kapayapaan, wala kang peace, sabihin mo na sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi talaga yan galing sa Diyos. Hindi yan gusto ng Diyos. Kasi wala kang kapayapaan, hindi kapayapa ang isip mo. Magulo, nalilito ka sa buhay mo. Kasi, there is something wrong sa sitwasyon man yan. Kunyari, kunyari kami ng anak ko, nagkaroon kami ng argumento. Petty lang maliit lang na bagay. Yung nakapagsalita kayo ng lumabas sa bibig mo na hindi mo sinasadya. Kaya maging watchful tayo sa mga aksyon natin. Kasi minsan, nakakapagsalita tayo na hindi natin iniisip, bigla na lang siyang lumalabas sa bibig natin. So, anong gagawin mo? Marirealize mo yung kaagad, ay pangit yung ginawa. Mararamdaman mo na kaagad, yung bigat. Maliit lang yun na bagay, mararamdaman mo na kaagad yung bigat. Anong gagawin mo? Siyempre, ikaw yung, kahit mas matanda ka, ikaw yung magpapakasabi mo siya. Para maging maayos na yung sitwasyon sa loob ng bahay at ang relasyon nyo. Kasi, ano ba yun siya? Para siyang mabigat pagka nagkaroon ng commotion between you and your mom, between your husband and your wife, between the family. Yun po yung hadlang Yun yung hadlang na mararamdaman mo talaga pag meron kang sa ibang tao or sa pamilya mo. Mararamdaman mo yung bigat. Ibig sabihin mo, hindi siya maganda. So you have to reconcile back again. Kailangan kaagad-agad na kaagad-agad aayusin nyo na agad-agad yung pagkaunawa, hindi nyo pagkaintindihan, ganun. So, normal lang yun. It's just normal, pero hindi na po natin dapat palagahin pa yung sama ng loob, yung mga alitan, petty man yan o malaki man yan. Ay, mahirap kasi hayaan mo lang na lumipas ang panahon, time will heal. Paano kung may nangyari na doon sa isa? Nangihinayang ka, sayang, dapat nag-reconcile muna kami kasi life is short. Hindi natin alam ang buhay. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, huwag mo nang antayin na bumaba yung araw, galit ka pa rin. Tama yung sinasabi niya.
Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari dun sa tao or sa'yo. Diba? So, mahalaga po yun, mahalaga. Ako po nagsasalita, hindi po dahil ako ay magaling. Lagi ko po sinasabi sa vlog. Kaya ako sinasabi, kasi nangyayari sa buhay ko. Na sana, hindi kayo mananawa. Andyan na naman si Mami Weng. Ang tawag kasi nila sa akin, Mami Weng. Kung sa school man makikita nyo ko, na tatawagin nyo ko, Mami Weng. Na alam ko naman, kayo mga nanonood, may kapupulutan kayong aral. Depende po yun sa inyo ha. Hindi ko po kayo pinipilit na makikinig kayo sa akin. Depende sa inyo yung kung iba kasi yung pakikinig, iba kasi yung gagawin mo. Kung ayaw mong gawin, kung ayaw mo din makinig, alam mo na. So akin na, pagmamalasakit ko kasi nararanasan ko po yung lahat. So, ang pamilya ko, normal lang na meron po mga diferensya, meron po hindi pagkaunawaan, pero ang mahalaga doon na meron po na tayong heart na ayoko nang pahabain ito. Ano namin? Gusto ko na siyang batiin. Batiin mo na agad. Kung yan ang sinasabi sa'yo ng Panginoon, huwag mo nang hintayin na kagaya ng sinasabi ng tao. Ay, hintayin ko muna bago. Patawarin mo na. Kasi hindi niya alam ginagawa. Nakita niyo yung Panginoon? Nasa krus na. Lord, forgive them. Eh, hindi nila alam ang ginagawa nila. Isipin mo yan, ha? So, lagi natin iisipin yung ginawa ng Diyos. Ay, patawad niya ako. Kahit na sobrang sakit ng ginawa niya sa guys, meron akong experience na ganyan. Akala ko, ang broken hearted, sa mag-shota lang, sa mag-boyfriend, sa mag-asawa, karoon po ako ng experience. Close friend. Akala ko, ang broken hearted doon lang sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, sa mag-girlfriend. Best friend, guys. Talagang namatayan na ako ng magulang, ng tatay at nanay, namatayan ako ng kapatid, pero yun sa best friend mo, pag grabe yung ginawa niya sa'yo, masigit pa. Masigit pa siya sa kapatid eh. Best friend mo nga eh, lahat ng sekreto mo alam niya. Tapos ganyan ginawa sa'yo, sobra, durug na durug ka. Lahat ginawa mo ng kabutihan sa hinahanap mo, saan ako nagkamali? Wala naman. Kung meron kang pagkukulang, kung meron akong pagkukulang sa kanya, napaka-petty lang, napakaliit na bagay. Siguro sa pananalita, pero hindi ko po masasabi na mabait akong tao. Kayo na po ang magsabi kung sino ko. Ayoko magtaas ng sarili kong bangko. Kasi alam ko na tao lang nila. Yun guys, na broken-hearted ako. Best friend ko, babae. Lahat guys. Hindi ko naman siya kinikwento para siraan siya. Based lang to ng experience ko. Napatawad ko na siya. Parang ano ko lang to sa inyo na kung ano nangyari sa amin dalawa. Grabe guys. Lungkot talaga ako. Kasi magkasama kami sa lahat ng bagay. Lahat guys, ginawa ko. Pero guys, totoo talaga yun. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa mga tao na dapat may boundaries kayo. Meron kayong limitations. Kasi at the end of the day, pag masyado kang attached dun sa tao, tapos mahirap siya. Grabe guys, malalim talaga yung pagsasama namin. Sobra. Siguro din, kaya nangyari, iniisip ko na lang, siguro kaya yun nangyari. Kasi sinasabi ng Diyos na hindi kayo niyan magtatagal. May gagawin siyang hindi maganda sa'yo.
Kasi ayaw din ng Diyos na maging matagal pa ang magiging friendship nyo kasi lalo ka lang masasaktan. Diba? Masyado kang hindi mo masyadong maano yung nangyari sa inyong dalawa. So, iniisip ko na patawarin siya. Pero, ayoko na makipag-connect sa kanya. Kasi parang sa akin, naging mabuti ako sa kanya. Hindi ko naman pinagsisihan dahil meron din naman kami mga good memories. Kumakanta pa kami guys, maganda kasi boses no. Nagbo-voicing kaming dalawa. Kumakanta kami. Nagbo-voicing kaming dalawa. Singer siya. Yun guys, nakakalungkot lang, di ba? Pero sabi nga nila, meron talagang bagay aalisin sa'yo ng Diyos. Hindi mo man siya ma-figure out kung bakit. Alam ng Diyos kung anong nakakabuti para sa'yo. Kaya huwag ka na magtanong sa kanya. Mag-move on ka. Love yourself. Forgive. You have to pray for them. Ngayon, na-realize ko guys, bakit ganyan siya. Kasi guys, ayoko na sabihin sa inyo na napakalalim pala ng problema niya. Ngayon ko lang na pagtanto. So, what are you going to do sa mga taong ganyan? Pag-pray mo sila. Kasi, kaya pala siya ganyan. Kasi meron siyang pinagdadaanan na matindi, guys. So, hindi mo kami nagkikita. At least, you can love her from the distance through prayer. Ganun yun. So, sabihin sa'yo ng pag-pray mo yung tao yan. Kasi ganun yung nangyayari sa kanya. Lalo mo siyang iano sa panalangin. So, maraming salamat sa inyong lahat. Ano man yung mga problema nyo, ano man yung pangangailangan nyo, ano man yung sa relasyon man yan, sa ano man yung nararamdaman mo ngayon sa emosyon mo, na guys, wala po talagang ibang tutulong sa atin. Kasi kung lalapit tayo sa tao, oo, pwede natin sabihin, pero alam nyo na yun, meron din silang sariling dinadala-dala. So, sa Diyos po, diretso po tayo sa Panginoon, sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, ito yung sa emotion na babother siya sa isip ko. Makikita mo, affected lahat. Affected pati pamilya mo, affected yun. Ano man yung sitwasyon na yan, mahirap man yan. Ako po guys, ka-text ko yung pamangkin ko sa Davao. Ka-text ko siya kahapon. Birthday ko kahapon. Nag-usap kami. Sabi ko sa kanya, magpakabait ka dyan. Hindi siya madali. Kasi kung ikaw, nararanasan mo yan, nararanasan din namin sa labas. Pero mas mahirap yung sitwasyon niya guys. Nagkwentuhan kami. Sinabi ko talaga sa kanya na huwag kang titigil, kulitin mo ang Panginoon. Humingi ka sa kanya ng tawad. Kung meron man na mga tao na sa paligid mo na inaano ko, huwag mo silang pansinin. Alam ko, hindi talaga siya madali. Sabi ko, magpas ka ng Bible. Mag-pray ka. Lalo mo isisiksik ang buhay mo sa Panginoon. Kasi guys, yun talaga yung hinihingi ko guys. Sabi ko, Lord, wala akong ibang hihingin sa'yo sa birthday ko. Alam mo yun. Kami lang dalawa ng Panginoon ang kaya. Sinabi ko dun sa pamangkin. Kaya man, kung ano man yung sasabihin mo, ay hindi mo kasi alam kung ano yung nangyayari sa akin, kaya nasasabi. Hindi po. Nandito po ako, nakikiramay ako sa inyo kung ano man yan, naranasan nyo na dagok sa buhay. Nandito po ako, pinagpipray ko po kayo kahit hindi ko kayo kilala personally. Pinapanalangin ko po kayo na malagpasan natin lahat lahat ng pagsubok ng buhay. Wala po ibang tutulong sa atin eh. Alam ko talaga may Diyos na hindi siya bingi. Hindi maiksi ang kamay niya. Sabi niya nga, di ba? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya tandaan mo, hindi ka nag-iisa.
lagi mo kasama ang Panginoon. Sabi, sobra ng kasalanan ko. Talagang nandidiri na nga ako sa sarili ko kasi hindi na ako karapat dapat lumapit sa Panginoon. Ha? Sabi niya nga, diba, come unto me. Come unto me. Open arms. Alala mo yung kwento ng libugang anak? Iniintay na lang talaga tayo ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Na hindi na tayo hindi na natin patitigasin ang puso natin. Hinihintay na tayo, napapanahon na para lumapit tayo sa Panginoon, magpakumbaba sa Kanya. Aminin natin, Panginoon, wala, suko na talaga ako. Pagod na ako, Panginoon, hindi ko na kaya. Ikaw na lang talaga ang pag-aasa ko. Hindi po masama ang Diyos. Tandaan niyo yung sinabi niya, come unto me all who are tired. Lahat kayo na napapagod na at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang invitation ng Panginoon sa atin lahat, sa lahat ng mga tao. Come unto me. Halik kayo. Sabi niya, ini-invite niya tayo eh. Hindi naman sarado yung pintuan niya. Tayo lang talaga nagmamatigas tayo. Ay, kaya ko to, marami akong pera. Guys, tandaan niyo to. Ang Diyos lang talaga, ang tanging dakila natin pag-asa. Meron ka man sakit ngayon, meron ka man karamdaman na para bang nauupos ka na ng kandila. Huwag kang atubili, huwag ka mag-atubili, lumapit sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ko. Lord, kagapang ka talaga. Kung ikaw man ngayon ay alam mo na, iniisip mo na makasalanan ka, hindi ka karapat dapat sa Panginoon, may ginawa kang matinding kasalanan. Sino pa ba ako, guys? Ano pang kasalanan na hindi ko nagawa? Pero sabi ng Panginoon, halika, yayakapin ka ng Panginoon, papatawarin ka niya. Doon mo mararamdaman talaga na parang kumaan ang pakiramdam mo. Lahat ng isuko mo na yan sa Panginoon. Dahil nag-aantay siya. He is inviting, He is knocking. Kumakatok siya sa pintuan ng puso mo right now. Buksan mo na yan. Papasukin mo na ang Panginoon. Kumakatok siya sa puso natin lahat. Alam niya, wala tayong maililihim sa Panginoon. Alam niya kung ano nangyayari sa'yo. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang ginagawa mo. At lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Huwag mo sasabihin na, hindi ako karapat dapat. Ayoko lang lumapit sa Panginoon kasi ganito ko, ganito. Hindi. So right now, I want to pray for you. Ngayon ikaw, kung ikaw lang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Gusto kong manalangin sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo na walang imposible sa Panginoon. Kanina ko pa sinasabi na nung isang araw po, invite po ako ng isa natin magulang ng mga estudyante para ipag-pray po yung binan na nasa bedridden na po siya. Mga 80 plus, 80 years old po siya. Nagsama po ako ng kasama ko sa church. Pinag-pray namin. Pinatanggap namin siya sa Jesus. And anytime na may mangyayari sa'yo, pinanggap mo si Jesus. Ikaw bang nanonood ngayon na wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon? Sabi ko kay ate sa nag-aalaga sa yanan niya. Sabi ko, ikaw din, tanggapin mo ang Panginoon. Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo.
at isusulat niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Anytime may mangyari sa iyo, tinanggap mo ang Panginoon bilang Diyos mo at tagapagligtas. Tuon ka sa Kanya sa piling niya. Sa piling Kanya pupunta. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Jesus at nagkagewang-gewang ang buhay mo, bumalik ka sa Kanya. Tatanggapin ka na. Buong buo, huwag mo isipin kung sino ka, anong nagagawa mo. Lumapit ka sa Kanya. Ngayong umaga, I'm inviting you kung sino man yung nanonood o anumang oras nyo mapapanood ang video na to. Gusto mong manalangin para sa inyo. Buksan mo ang puso mo, tanggapin mo si Jesus. Lord, marami pong salamat, Ama, sa mga nanonood, sa mga tao na hindi ko kilala. Ano man ang kalalagayan nila, Panginoon, tulungan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Buksan nila ang kanilang mga puso. Buksan mo ang kanilang mga pangunawa, Panginoon, na ang buhay ng tao sa mundo ay pansamantala lamang. Ayaw po namin, Panginoon, mapunta doon sa apoy o impyerno. Gusto namin makapiling ka. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas. Tinatanggap kita, ikaw na maghahari sa buhay ko mula ngayon. Kung ako man, Panginoon, ay magkakasala, agad-agad, hihingi ako sa iyo ng kapatawaran at magpapatuloy sa aking pananampalataya sa iyo. Panginoon, tulungan mo po ako na ang buhay ko, Panginoon, ay magiging maayos at makita ng pamilya ko, makita ng mga kaibigan ko na nabago mo ang buhay ko dahil hindi ko kaya baguhin ang sarili ko. Panging ikaw lang, Panginoon, ang salita mo lamang ang makapagawa ng mga bagay na imposible para sa tao. Ngunit sa iyo, Panginoon, lahat ay posible. Salamat sa pagkakataon na mayroong taong nananalangin para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Panginoon, patuloy po na nanalangin kami. Ikaw ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay mawala doon sa kasalanan. Mawala kami, Panginoon, sa anumang uri ng sumpa dahil sinabi mo, Panginoon, tinapos mo na ang lahat. It is finished, O God. It is done on the cross of Calvary. In Jesus' name we pray. Amen. Maging sa mga may sakit, Panginoon, at karamdaman, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga problema, Panginoon, sa kanilang mga anak, na alam nila, Panginoon, wala silang magagawa. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na tutulong sa kanila. Panginoon, ikaw ang Diyos na mag-aaliw sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na magsasabi sa kanila. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na magsasalita sa kanila. Anak, ako bahala sa iyo. Magtiwala ka lang sa akin. Yan ang salita ng Diyos. So, sinasabi sa Psalms 9:1, He that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge. He is my refuge, and He is my strength. In Him I will put my trust. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon dito na yung mga nanonood, Panginoon, makalaya po sila sa anumang kondisyon, sa anumang, Panginoon, na mga hindi mabuting gawain. Panginoon, para ipadama mo sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila. Panginoon, ipadama mo sa kanila ang dakilang mong pag-ibig. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, na kaya mo silang yakapin sa kanila ng lahat ng kanilang pagsisa. Purihin ka, Ama, sa araw nito. Ikaw lamang ang karapat-dapat luwalhatiin. Ikaw lamang ang dapat tumanggap ng parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, guys.